Isang mapagpalang araw sa bawat isa na ang pag-aaral sa salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng isang tao, na ang mga bagay na ginagamit ng Diyos sa kasalukuyan, maging sa nagdaan at sa darating, atin pong pagbulay-bulayan ang ilan sa mga talata na pinagkaloob ng Diyos. Ayon po sa sulat ni Propeta Moises sa aklat ng Deuteronomy. A nation's first countenance which shall not regards the person of the old, nor show favor to the young. Ang pagbibigay ng mensahe ng Diyos sa Israel mula sa ating mga ninuno, maging sa kasalukuyan, na ang bawat panahon na nagdaan, maging mga pangyayari sa bawat daigdig, ito ay may turing na ginagamit ng Diyos na instrumento for judgment na Kanya pong ipapadala against the sinful nations. In every nations, we have many populations, na ang sulat din po ni Judges chapter 3 verse 12. And the children of Israel did evil against in the sight of the Lord. And the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel, because they had done evil in the sight of the Lord. Kung atin pong babalikan ang scripture sa unang binasa natin, Israel is a kind of instrument. Judgment is a kind of anger of God. Sin is against God. Sinful nations and every nations shall have a sinful against God. Now, this instrument of judgment, ipinakita po na bawat mga leader, bawat mga taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo since year 1 up to the present, mayam at mahirap, ginagamit silang instrumento ng Diyos sa katuparan ng Kanyang katuwiran, na ang bawat sumunod sa Kanya at nabubuhay ayon sa Kanyang salita, maging sa mga taong sumunod sa Kanya at hindi nabubuhay ayon sa Kanyang salita, ang bawat bagay maging mabutit masama, it is also about the instrument of God. Now, the judgment sin against sinful nation, ang Diyos pwede rin po siyang mag-send ng Kanyang judgment in every nations, to those nations against God. At dito sa 1 King chapter 11 verse 14, ano pong sinasabi? And the Lord stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite. He was of the king seed in Edom. So atin pong titingnan ito sa ilan pong pagpapaliwanag sa scripture about the 1 King chapter 11 verse 14 and 15. Sapagkat nangyari nang si David ay nasa Edom, at si Huwab na puno ng hukbo ay umahon upang ilibing ang mga patay, ay masaktan ang lahat na lalaki sa Edom. sapagkat si Joab at ang buong Israel ay natira roong 6 na buwan.
hanggang sa kanyang naihiwalay ang lahat na lalaki sa Edom. Pagpatuloy po natin. Na si Adad ay tumakas, siya ay ang ilan sa mga Edomeo na kasama niya ng mga bataan ng kanyang ama upang pumasok sa Ehipto, na si Adad nooy munting bata pa. At sila ay nagsitindig sa Midian at naparoon sa Paran, at sila ay nagsipagsama ng mga lalaki sa Paran, at sila ay nagsiparoon sa Ehipto kay Paraon na hari sa Ehipto, na siyang nagbigay sa kanya ng bahay at naghanda sa kanya ng pagkain at nagbigay sa kanya ng lupa. At si Adad ay nakasumpong ng malaking biyaya sa paningin ni Paraon, na anupat kanyang ibinigay na asawa sa kanya ang kapatid ng kanyang sariling asawa, ang kapatid ni Tapnines na Rayna, at ipinanganak ng kapatid ni Tapnines sa kanya si Ginoba, na anak na lalaki niya na iniwalay sa suso ni Tapnines sa bahay ni Paraon, at si Ginoba ay nasa bahay ni Paraon sa kasamahan ng mga anak ni Paraon. Verse 21. At nang mabalitaan ni Adad sa Ehipto na si David ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at si Joab na puno ng hukbo ay namatay, sinabi ni Adad kay Paraon, payaunin mo ako upang ako'y makauwi sa aking sariling lupa. Sinabi nga ni Paraon sa kanya, datapwat, anong ipinagkukulang mo sa akin? Narito ikaw ay nagsisikap na umuwi sa iyong sariling lupain. At siya'y sumagot, wala gayon may isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako sa anumang paraan. Pag tinignan po natin sa ilang pagbabasa mula sa binasa po natin hanggang pababa po sa scripture in verse 22, malinaw na ang bawat kinawag ng Diyos, bawat tao, leader at membro, maging may mga katungkulan sa anumang organization at kaayusan sa isang samahan. This is also a kind of instrument of God. And the judgment of God set against sinful nation. Ang judgment ng Panginoon bago dumating, isinusugo niya ang kanyang mga lingkod like ni David, maging si Paraon sa kanyang panahon, maging si Eliadad, na ang mga ito ay naging instrumento sa unang panahon, na pag tinignan po natin ang kasaysayan, walang maisumbat ang tao sa Diyos kapag ang Diyos gumawa ng kanyang pagkilos sa kanyang panahon upang purasahan ang bawat bansa ayon sa kanyang katuwiran, na ang bawat nilalang sa ibabaw ng mundong ito na naging buhay at nabubuhay sa ilang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, at tumanda siya na wala siyang ginawang accomplishment in favor of God, the judgment will be upon on them. At dito po sa pagpapatuloy sa pag-aaral, tingnan po natin ang scripture sa Isaiah chapter 5 verse 26, at babasahin natin sa ilang bersikulo maging sa ilang mga kasunod ng mga talata. Tingnan po natin sa chapter 5. In verse 26, ayon po dito, at siya'y magtataas ng watawat sa mga bansa mula sa malayo, at susutsutan sila mula sa wakas ng lupa, at narito sila'y darating na lubhang nagmamadali.
Walang mapapagod o matitisod man sa kanila, walang iidlip o matutulog man, ni hindi man kakalaging ang pamigkis ng kanilang mga balakang, o mapapatid man ang mga panali ng kanilang mga panyapak. Let us continue the topic. Na ang kanilang mga pana ay hasa at lahat nilang busog ay nakaakma. Ang mga kuko ng kanilang mga kabayo ay maibibilang na parang pingki ang bato, at ang kanilang mga gulong ay parang ipo-ipo. Ang kanilang angal ay magiging gaya ng leon. Sila'y magsisiangal na gaya ng mga batong leon. Oo, sila'y magsisiangal at magsisipangangal ng huli, at tatangayin at walang maliligtas. Last verse. At ang mga iyo'y magsisiangal laban sa kanila sa araw na iyon, na gaya ng bugong ng dagat. At kung tingnan ng ang lupain, narito kadiliman at kahirapan, at ang liwanag ay magdidilim sa mga ulap niyaon. So let us go back to the topic. This instrument of God, like us today, we are also an instrument of God, men and women. Before the judgment of God, He sent His servant, either good, either bad, to restore or to destroy. In our time, through Jesus Christ, sent against the sinful nations. So before the judgment of God, before the wrath of God, we are all about or a kind of instrument of God. Kaya po, kinakailangan sa ating panahon, mga leaders in every churches, titiyakin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Titiyakin natin ang ating pagsunod ayon sa kalooban ng Diyos through Jesus Christ. Sapagkat ang judgment, ang parusa, ang galit ng Diyos, sabi ni Propeta Ezekiel, kapag namatay ang isang tao at hindi siya naturuan ng tamang pagtuturo, ang dugo noon ay sisingilin sa atin. Ngayon, sa panahon ni Haring David, kay Solomon, maging sa mga descendant niya, mga warrior person, lalo na sa ating panahon, na kailangan po ang mga bagay nito upang ang mga simpleng mga nilalang sa ibabaw ng mundong ito ay makasunod sila sa tamang hakbangin ayon sa itinakda ng paglilingkod mula pa noon hanggang sa ating panahon. At dito po, titingnan po natin ang ilan sa mga scripture, sapagkat alam po natin ang mga nangyayari sa ating panahon, which is redeeming the time because the days are evil. Meron pong mga tinatawag na prevalence, mga violence, mga condemn, bribery. So many examples in our times, crimes against nations, assassinations. In every nations, alam po nila ang mga nangyayaring ito, sapagkat marami po tayong mga informations na atin pong narinig sa radyo, sa televisions, at hindi po maitago ito. Any group, any rebellion, any treasons from the past up to the present, the judgment, naramdaman na po ito ng mga tao, maging sa kasalukuyan na mga nangyayari sa ating panahon ay unti-unti pong napapansin ng marami, na kahit isang ultimong tao na bubuhay sa ibabaw ng mundong ito, naramdaman po niya ang galit ng Diyos. And it is also because sa mga ginamit ng Diyos na instrumento, tulad ng pagtuturo tungkol sa pagsamba sa Diyos na Espiritu, tungkol sa mga palatuntunan ng Diyos, tungkol sa mga batas ng Diyos, na pagdating po sa ating panahon, this three dispensation of time,
ang mga itinuturo po maging sa kinagisnan ng karamihang mga tao ay labag ayon sa katuwiran ng Panginoon. Kaya po, ang scripture ayon sa pagkasulat ni Haring David, ipinakita ang kahalagahan ng huling scripture sa chapter 5 verse 30. Ayon sa pagkasulat dito, at ang mga iyo'y nagsisiangan laban sa kanila sa araw na iyon, na gaya ng hugong ng dagat, at kung tingnan ang lupain, narito kadiliman at kahirapan, at ang liwanag ay magdidilim sa mga ulat niya. Ang tanong dito, anong magiging provisions ng tao mula noon hanggang sa panahon natin, at malinaw na ang sinugo ng Ama sa pamamagitan ng kanyang larawan ay nagtataglay po siya ng mga pamana na instead malasat ng Israel mula sa una nating mga ninuno. Sa ating panahon, ang pakinabang nito, yung mana na ito, which is the promised heritage, comes from God to the righteous people. So meaning, sa sino mang nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, mayaman at mahirap, ang mana po para lang sa mga righteous person. Hindi siya sinasabi, bibigyan ka ng mana ng Diyos kapag 10 ang iyong profession sa ibabaw ng mundong ito. Bibigyan ka ng mana ng Diyos kapag tapos ka ng isang kurso. Hindi po ganon. So tingnan po natin sa sulat ni Haring David tungkol po sa promised heritage for the righteous. Okay, tingnan po natin. Let us read chapter 37 verse 11. Ngunit ang maamo ay magmamana ng lupain at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Marami kang ng pera, wala ka namang kapayapaan. Bilyonaryo ka naman, wala ka namang kapayapaan. Next, ang masama ay kumakatha laban sa ganap. So, yung tuwi na ito, ang ganap at ang masama, lagi pong ipinakita na kung ang masama ay hindi maituring na righteous sa paningin ng Diyos, at kung ang righteous ay maituring na matuwid sa paningin ng Diyos, sa mundong ito in every nations, mapapansin ng bawat sino man, ng bawat tao, ang separation ng Panginoon, both men and women, both good and evil, at makikita ito in this last days, at the end of the day, in every individual, in every nations, pagdating po ng judgment ng Diyos. So dito po, ang promise ng Panginoon, ayon sa scripture po na binasa natin, ngunit ang maamo ay magmamana ng lupain at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Saan galing ito? Matatanggap natin ito mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Okay, next scripture para makita po natin, verse 22. Pupunta po tayo sa verse 22. Ayon po sa Psalms chapter 37 verse 22. Sapagkat ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay mga mamana ng lupain, at silang sinumpa niya ay may hiwalay. Kanina po ipinakita ang topiko upang po makita natin ang mga ginamit ng Diyos bilang instrumento upang babalaan ang mga tao sa sanlibutan. At darating ang kanyang galit, ang puot niya sa mga taong masasama, sapagkat ayon sa sulat ni Haring David, whether you like it or not,
at silang sinumpa niya ay mahihiwalay. So kahit po anong unite ng sinuman na ang ginawa ng Diyos sa paghihiwalay sa sakdal at mga sinumpa, ang paraan na ito ay tinapos na before Christ. But after our Lord Jesus Christ to save and to redeem, tayong mga dating mga hintil na sinumpa, huwag sikapin sa ating panahon na tayo ay may hiwalay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya in every leaders in our time as instrument of God, tayo ang sisingilin nila sa kanilang dugo kapag mapahamak ang mga taong ito, sapagkat ang judgment ng Diyos dumarating at dumarating na, sapagkat ito ay propesiya na kailangan mangyayari. But to the righteous person na nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, ang pangako ng Diyos ay napakalinaw, sapagkat ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay nagmamana sa lupain. So walang mga bagay na dapat maging sakim ang sinumang tao kapag siya naglilingkod sa Diyos at tinawag sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat merong itinak ng mana sa Kanya at Kanyang mamanahin na ito, wala iba. Ayon sa Scripture, ang lupain na mula sa Diyos. So malinaw, ang mundong ito ay pag-aari ng Diyos. At tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito na mamuhay ayon sa katuwiran ng Diyos, na ang mana hindi para sa mga masama, kundi para sa mga taong sakdal na naglilingkod sa Diyos. So dito po ang salita kong pinagpapala: shall inherit the earth, and that the curse of him shall be cut off. So for such as be blessed of him shall inherit the earth. Ang 100% na favor ng Diyos, hindi sa mga masama, hindi sa mga sinumpa. Kaya makikita natin, ibinigay lang ng Diyos ang kanyang favor doon sa mga tao naglilingkod sa Kanya at namumuhay ayon sa kanyang katuwiran. So isa pa po ng mga pangako ng Diyos, basahin po natin dito sa aklat ng Mateo at binasa na po natin kanina. Tayo naman ngayon ay kadako sa sulat ni Apostol Pablo bilang pagpapatunay sa kanyang salita na mula sa Diyos at sa ating panahon atin pong masusumpungan. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanlibutan, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. So dito po, inihigpitan ng bawat nilalang sa ibabaw ng mundong ito, maging sino man, maging babae, maging lalaki, na ang pangako ng Diyos, ang sabi ng Scripture, hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanlibutan. So kanina, mula sa mga instrumento ng Diyos, so from Israel, also in our time, una, ibinigay ng Diyos itong pangako kay Abraham at sa lahi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At itong 144,000 from the Old Testament up to the present, na pagdating sa Spirit time, ipinakita po na yung pangako na ito nilinaw, sapagkat ang kinuwi ng kautusan ay si Kristo, na yung pangako ay hindi po sa pamamagitan ng kautusan. So yung kautusan na itong nauwi kay Kristo, na nagmula kay Abraham ang pangako na ito, kung ang isang tao wala sa katuwiran sa paglilingkod kay Kristo, ang kautusan ay manatili sa isang tao at ang pangako ay hindi po matatanggap niya sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa kautusan. Sa makatuwid, ang pananampalataya
ay ayon sa katuwiran ng Diyos na siyang ipinangako ng Panginoon na mamanahin ito ng mga naglilingkod sa Kanya dito sa ibabaw ng mundong ito. So, ang identification ng katuwiran ng Diyos na doon po makikita sa pananampalataya, yung nagpapatunay ang Diyos na tinanggap ng tao ang mana dito sa lupain, hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananampalataya. Ngayon, kapag mayroong pananampalataya ng isang tao kay Kristo, hindi siya nakabase sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita ayon sa Hebrews chapter 11, verse 1. Kaya po, mula sa material na bagay, ipamamana din ng Panginoon ang mga bagay na mula sa spiritual. Paano po natin makikita? Okay, basahin po natin ang Psalms chapter 61 ayon sa sulat ni Haring David. Verse 5, sabi po rito, sapagkat dinidig mo, O Diyos, ang aking mga panata, ibinigay mo ang mana sa nangatatakot sa iyong pangalan. Iyong pahabain ang buhay ng hari. Ang kanyang mga taon ay magiging parang malaong panahon. So mula sa mana na literal, tatanggapin din niya at ipagkaloob ng Diyos ang manang espiritual. Hindi lang material na mapakinabangan sa ibabaw ng mundo, kundi pati buhay, pati kalakasan, pati kaalaman, pati kaunawaan, na ang kaalaman mula noong unang panahon na ibinigay ng Diyos sa mga ginamit niyang instrumento, sapagkat ang kaloob ay hindi nagbabago, ay ipagkaloob din sa ating panahon. Kaya kung meron pong mga pagpo-progress na revelation or understanding using the Word of God, yung pag-increase na ito, hindi ito dahil sa pinag-aralan ng 10 years, kundi ito ay mana na ipinangako ng Diyos mula pa sa unang panahon na ginamit niyang maging instrumento na pagdating ng judgment ng Diyos dito sa last days. Hinihikayat lahat po ng mga leader na ituro sa lahat po ng tao ang tamang kaunawaan sa tamang paglilingkod sa Diyos, sapagkat ang pangako hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, let us continue in other books of Ephesians to prove that there is spiritual gift comes from God. Atin pong babasahin po sa Ephesians chapter 1 verse 11. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana, hallelujah, na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Now, let us focus the topic. It whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Now, as a servants of the Lord, pastors and bishops, members of the church, any members of the church, ipinakita po na walang pag-alinlangan, being predestinated according to the purpose. Ang Diyos, gumamit siya ng instrumento before His judgment. Now in our time through Jesus Christ, we are predestinated according to the purpose. As a human being, being predestinated according to the purpose of Him who worketh. So dito po malinaw sa Tagalog na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. So this spiritual gift or mana or heritage comes from God. Ipinakita po
at hamon sa lahat ng mga nilalang sa ibabaw ng daigdig. Either believers in God or not, one day, bubuksan ng Diyos ang ating isip according to His purpose na talagang tatawagin ang tao sa paglilingkod sa Diyos, whether you like it or not, sapagkat itinakda ng Diyos before the foundation of the earth that we are predestinated according to His will. Now, in this verse 12, upang tayo maging kapurihan. So, yung predestinated in Christ before the foundation of the earth, according to His will, ano ang gagawin niya? That we should be to the fresh of His glory. So, hindi na pwede at hindi na talaga pwede at dapat gawin ng tao na ipagpatuloy niya na siya sa kanyang sarili ay gagawing kapurihan ng Diyos. So sa mga tuwid, kung ibig ng taong maglingkod sa Diyos at masunod ang kalooban ng Diyos, tatanggalin niya at isurrender niya sa Diyos anumang bagay na hindi maging kapurihan sa Diyos. Verse 12, that we should be to the fresh of His glory, who first trusted in Him or in Christ. Yung nagsiasa ng una kay Kristo, ipinakita po sa Scripture na pag nangako ang Diyos ng literal gift, how much more doon po sa mga spiritual gift. So yung spiritual gift exclusively comes from God, na kapag dumating at pinagkaloob sa isang tao at narinig ng isang tao ito ang mensahe na mula sa Diyos, malinaw po at nais ko pong balikan, upang tayo maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu na ipinangako. So may pagtatak ang Diyos, process before the salvation and redemption, process, baptism, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, in Jesus Christ's name. Acts 2:38, the process, the seal of God through Jesus Christ. In our time, Espiritu Santo na pinangako. So yung scripture, napakalinaw. You were sealed with that Holy Spirit of promise. So yung promise of God from the material things, the heritage comes from God. With that Holy Spirit of promise, material with Holy Spirit of promise, spiritual promise with that Holy Spirit of promise. So meron pong Father's times promises, sonship time promises, and we have also in spiritual promises of God. So, napaka-buti po sapagkat ang promise ng Panginoon spiritually ipinakita na napaka-halaga sa ating panahon sapagkat ang mga salita na ating pong pinag-aralan ay siyang napakalaking pakinabang, not only by literal, also spiritual. Last book of Colossians, chapter 3, verse 24. Dito po tayo. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana. Hallelujah. Sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Ako at kayo ay naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Anumang mana na aking pong tinanggap, ibabahagi po natin. At kapag tayo nakatanggap ng mana, ano din dapat natin gawin?
Let us continue. Yamang inyong nalaman na sa Panginoon ay tatangkapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatanging mga tao. Malinaw po ang pangako ng Diyos mula kay Abraham, Isaac at Jacob at hanggang sa ating panahon na may ginagamit ang Diyos ng mga instrumento before the wrath of God, before the judgment of God. Kaya tayo po mga ginamit ng Panginoon sa kasalukuyan, sa pagtuturo sa salita ng Diyos. Hindi po natin gagamitin bilang mga panagigbutas ng salita ng Diyos o komersya, kundi atin pong gagamitin ang salita ng Diyos para doon sa mga descendants of God, mga followers of God through Jesus Christ, na tayong mga leaders sa ating panahon. Wala tayong pwedeng itapat na yaman o ipagpalit sapagkat sapat na po ang mana na ipinangako ng Panginoon, hindi lang sa spiritual kundi sa literal. So sa huli pong pag-elaborate sa mensahe na atin pong pinagsalusaluhan tungkol po sa aklat po na ating binanggit kanina at nais po nating ipapahagi sa bawat isa, lalo na sa mga nagsusuri, yung napakahalagang aral na sinimulan mula ng ating mga ninuno mula noon hanggang sa kasalukuyan maging sa darating, na napakahalaga na binigay ng Diyos kay Propeta Moises ang pangunguna ng Israel from Egypt to wilderness up to the promised land. And we have now a third dispensation of time, Father time, Sonship time, and Spirit time. Now, ano po ang pinakakabuuhan ng mensahe na ito? Literally means things or words. The Israelites, before entering the promised land, after wandering 4 years in the desert, has to be reminded of the story of what God had done for them and of the holy law of God, as it was necessary for them to function as God, holy nations, and as a kingdom, a priest to the nation. So meaning this spiritual insight, I agree, and supposedly in every nations, na ang salita ng Diyos ay mag-function sa buong mundo, na hindi lang siya gamitin para pantakip sa isang sitwasyon, kundi in every nations that we call a holy nations, and that is the kingdom of God. Now, kapag ang nations po ay hindi makasunod ayon sa katuwiran ng Diyos, tatakbo po siya sa city, tatakbo siya sa barangay, tatakbo po siya sa sityo. Pag hindi pa po doon maluwalhati ang Diyos, tatakbo siya sa family, tatakbo siya sa individual. And there's time to expose the Word of God. Atin pong pinasalamatan, pinawalhati ang Panginoon, sapagkat binago tayo ng Diyos, and we encourage to everyone na be holy, sapagkat ang Diyos, ang Panginoon ay banal. At bilang lingkod ng Panginoon, mag-functions po tayo not by the law that we receive on promise, but by the faith of God through Jesus Christ. And God bless po.